The issue on the juvenile delinquency law is not about Kiko Panghilinan. Unang-una, ang batas ay hindi gawa ng iisang tao lamang. Yes, si Senator Kiko Panghilinan ang author. Pero bago maging batas yan, dumaan yan sa deliberations, debate at botohan sa Congress. Ina-approve yan ng majority ng Senado at Kongreso at pinipirmahan ng President. Kaya mali na sabihin na si Kiko lang ang dapat sisihin or purihin sa batas na ito. Pero most importantly, huwag nating husgahan ng batas based lang sa galit or suporta natin sa author. Hindi porket ayaw mo kay Kiko, automatic na mali na ang batas. At hindi rin porket gusto mo kay Kiko, automatic tama na rin ang batas. Kailangan suriin mo. Useful pa ba ang batas? Applicable pa ba siya sa panahon ngayon? Protection pa ba siya sa kabataan? Or nagagamit na rin siya to escape responsibility? Laws must respond to reality. Pwedeng maganda ang intention ng batas at applicable siya noon. Pero baka kailangan na itong i-review ngayon. Iba na ang panahon, iba na ang krimen, at iba na rin ang kabataan. At si Senator Kiko Panghilinan mismo, hindi siya dapat defensive. Kung may growing public concern against the law, ang dapat gawin ng isang senator ay pakinggan ito. Hindi ko sinasabi na baguhin kagad ang batas dahil lang may galit ang publiko. Ang sinasabi ko ay pag-aralan ito, tignan ng data, pakinggan ang lahat ng involved like schools, parents, psychologists, social workers, prosecutors, judges, and most especially the victims. Kung kailangan ng Senate hearing in aid of legislation, gawin ito. Hindi para mag-grandstand, kundi para malaman kung gumagana pa ang batas, kung saan ito nagkulang at kung kailangan itong i-amend. After the study, kung lumabas na applicable pa rin ang batas, then defend it with evidence. Pero kung lumabas na outdated na siya, then amend it. This is not about Kiko. This is not about politics. This is about whether the law still protects both the child offender and the innocent victims.